Christina's POV. Nagising ako dahil may nararamdaman akong humahalik sa mukha ko. Pagmulat ko, si Akirang bumungad sa akin. Yung favorite dog ko. Si Akira ay isang golden retriever. Bigay sa akin ni Ate Camille ang birthday ko. Iniiwan ko siya dito dahil hindi ko pwedeng dalhin sa bahay namin dahil walang mag-aalaga sa kanya dahil wala kaming katulong doon. Agad ko siyang niyakap. Hello, my Akira! My cute baby! Kailangan ko na sigurong alisin ang aso mo. I think he loved that dog more than me. Seryosong sabi ni Alejandro. Natawa nilang ako, kaya naman lumapit ako kay Alejandro at hinalikan siya sa labi ng mabilis. Subukan mong gawin or else sasama ako kay Akira. Paninakot ko sa asawa ko. Napailing na lang siya at binuhat niya ako palabas ng kotse. Nakabuhat ako sa kanya na parang bagong kasal lang hanggang pumasok kami sa loob ng mansyon ay buhat niya pa rin ako. Ate Christina! I miss you, ate! Sigaw ni Liam, ang bunsong kapatid ni Alejandro. Tatlo silang magkakapatid, si Ate Camille, si Alejandro at si Liam. Elementary student pa lang si Liam. Si Ate Camille ay isang may-ari ng mga beauty products sa Pilipinas. Maging sa ibang bansa ay kilalang mga beauty products niya. Christina anak, kamusta ka na? Ang mommy ni Alejandro ang nagsalita. Binaba naman ako ng asawa ko mula sa pagkakabuhat kaya lumapit ako kay Mommy Victoria para yumakap. Okay naman po ako, mommy. Sagot ko sa kanya. Si Alejandro, kamusta naman ang pakikitungo niya sa'yo? Tanong niya sa akin bago tingnan ng masama si Alejandro. Okay naman din po. Bumait na nga po eh. Nakangiti kong sagot. Umiling naman si Alejandro, saka iniwan kami para iakyat ang mga gamit ko sa kwarto naming dalawa. Balak naming magstay dito. Total Friday ngayon hanggang Sunday kami. Pumayag ako doon kasi na-miss ko ang mga ito. Pizza delivery! Tita Victoria! Long time no see! Napatingin kami sa nagsalita. Si Luis lang pala. Pizza delivery? Napangiti naman si Mami Victoria saka lumapit sa kanya. Hello, iho! Kaninong pizza yan? Hindi naman kami nag-order ng pizza. Takang tanong ni Mommy. Napakamot na lang sa ulo si Luis bago sumagot. Para po kay Katrina yung pizza. Binili po ni Alejandro. Napatango naman si Mommy. Lumapit naman sa akin si Luis at inabot ang pizza. Thank you, Luis. Pagpapasalamat ko. Excited na tuloy akong kumain. Ate Christina, pwede po ba ako humingi ng pizza? Tanong naman ni Liam. Tumango ako bilang sagot at niyakap niya ako. Ang sweet talaga ng batang to. Liam, I told you before to stop hugging your Ate Christina. Reklamo ni Alejandro habang pababa siya ng hagdan. Natawa lang ako sa kanilang dalawa. Sige lang, kuha ka nilang pizza. Sabi ko sa bata. Bumitaw naman siya agad sa akin at pumunta sa pizza at tinanggal yun sa pagkakatali. Ate Christina? Biglang tawag ni Liam sa akin kaya napatingin kami bigla sa kanya. Yes, Liam? Ate Christina, is this edible? Sabi niya at hinarap ang pizza sa amin. Is that a chocolate pizza, Liam? Mukhang hindi sila makapiniwala sa nakikita nilang pizza. Chocolate pizza with honey yata, titi. Made by my restaurant. Personalized pizza na pinakapagawa ni Luis sa akin. Taste it, Luis. Sabi ko sa kanya. Pero bago niya kagatin ang pizza, ay inagaw yun ni Alejandro. That is here for Ate Katrina only, Liam. Alejandro, hayaan mo na. Marami namang slice ng pizza kaya okay lang sa akin. Saka ko binigay kay Liam ang pizza na inagaw ni Alejandro. Natuwa naman ang bata sa ginawa kong yun. But that is worth 2,000. Mommy should pay for the pizza. Parang nabigla ako sa presyong sinabi ni Alejandro. Pizza? For 2,000? Bakit ang mahal? Anak naman, kakauwi ko lang sisingilin mo na ako. Pagtatampo ng Mami Alejandro, saka ito lumapit sa akin. Katrina anak, huwag mong tabihan si Alejandro sa pagtulog
kapag hindi niya binayaran ng pizza, ha? Noted po, Mommy. Okay, I'll pay for it. Naiiling na wika ni Alejandro. Nilabas niya ang cheque niya at sinulatan sa binigay kay Luis. Nasa kwarto kami ni Alejandro ngayon para magpahinga. Pero parang may napapansin akong kakaiba sa katawan ko. Alejandro, pukaw ko sa atensyon niya. Lumingon naman siya sa akin. Busy kasi siya sa laptop habang ako'y nakahiga lang sa kama namin. Tumataba na ba ako? Tanong ko saka ako tumayo sa harap niya para makita ang katawan ko. Umiling naman siya kaya napanatag ako. Come here, wife. Utos ito sa akin. Pagkapunta ko sa harap niya, hinila niya ako para mapaupo sa kanyang tabi. Even if you're getting fat, mahal pa rin kita, love. And don't ask me again dahil kahit kailan ay hindi magbabagong nararamdaman ko sa'yo. Napangiti naman ako sa sinabing yun ni Alejandro. Napayakap ako sa kanya. Oo na po. And I love you too, Alejandro. Sabi ko sa kanya at hinalikan siya. Umalis na ako sa kanyang tabi at bumalik sa kama para humiga at mag-cellphone. Bumalik naman siya sa kanyang ginagawa. Alejandro? Puka ko muli sa atensyon niya. Lumingon siyang muli sa akin. Yes, wife? Wala lang. Ang gwapo mo kasi nung lumingon ka, kaya tinawag kita ulit. Sabi ko sa kanya na siyang kinangiti niya at napailing na lang sa sinabi ko. Nasa pool kami ngayon kasama ang family ni Alejandro. Magba-barbecue party kami sa pool area nila. Kalaro kong aso ko habang nagsiswimming naman ng mga iba. Wife, hindi ka magsiswimming? Napatingin ako sa gawa ni Alejandro na ngayon ay nasa may hagdan ng pool at nakatingin sa akin. Hindi naman ako marunong mag-swimming. Baka mamaya malunod lang ako. No, you will not drown because I am here. Now get ready and swim with me. Ayoko nga. Kay Manang lang ako pupunta para tulungan siyang mag-barbecue. Saka ko siya iniwan at pumunta sa pwesto ni Manang. Manang, tulungan na kitang mag-ihaw. Ay, wag na anak. Kaya ko na ito. Nagbuntong hininga na lang ako at inisipan nilang kumain ng mga inihaw niya. Pero parang natatakap na naman ako sa isang pagkain. Kaya pumunta akong kusina para hanapin niyo ulit. Nasaan kaya yun? Wika ko sa sarili ko. Ma'am, ano pong hinahanap ninyo? Tanong ng isang kasambahay. Ate, nasan po yung honey Nutella po? Ako na lang pong kukuha, ma'am. Saka ito pumunta sa isang cabinet at kinuhang mga kailangan ko. Thank you po. Pagpapasalamat ko sa kanya at inabot naman sa akin ang mga kailangan ko. Bumalik na ako sa pwesto ni Manang kanina at kinuha yung naihaw na chicken saka ko nilagyan ng honey Nutella. Ate Katrina, what are you eating? Tanong ni Liam. Chicken with Nutella na honey, Liam. Sagot ko sa kanya. Namangha naman siya sa sinabi kong yun. May I taste, Ate Katrina, please? Oh, sige. Sabihin mo sa akin kung nagustuhan mo, ha? Para igawa din kita. Thank you po. Saka ito kumagat sa chicken. Nginuya niya ito na parang ninanamnam niya ito. Yummy! Ate, igawa mo po ako nito. Masarap po siya. Natawa ko sa reaksyon ni Liam. Ay sige, igagawa kita. Kumuha ako ng inihaw ng chicken at nilagyan ng Nutella at honey. Saka ko binigay kay Liam. Agad naman siyang naupo sa upuan at nagsimulang kumain. Seriously? Chicken with Nutella and honey? Nagulat ako sa nagsalita sa aking likod. It was Luis. Pinagstay muna siya ni Mommy ng ilang araw sa mansyon. Alejandro, pa-check up mo na tong asawa mo Iba na to. Seryosong sabi niya sa asawa ko. Umahon naman sa pool si Alejandro at pumunta sa pwesto ko. Hinila naman ako ni Alejandro paalis sa lugar na yon at pumunta kami sa loob ng bahay. Umakyat agad kami pumunta sa ikalawang palapag sa kwarto namin. Ano bang gagawin natin dito, Alejandro? Nagtatakang tanong sa kanya. To make sure that you're gonna get pregnant. Seryosong sabi nito sa akin, saka ako hinalikan. Hindi na ako tumanggi ng sandaling yon
nalkusan akong tumugon sa mga halik niya. Akmang tatanggalin niya na sanang damit kong pang itaas nang biglang may kumatok sa pinto namin. Alejandro, labas kayo dyan. Ilabas mo si Katrina. Kapag hindi mo inilabas ang asawa mo dyan, I swear Alejandro, sisiraan ko yung pinto mo. Sigaw sa likod ng pinto na ikinahinto namin ng asawa ko. Mommy please, mamaya na kami lalabas si Katrina. Sisiguraduhin ko munang mabubuntis talaga siya. Sigaw naman pabalik ni Alejandro. Mukhang hindi na siya nakapagpigil pa. Natawa nila ako sa sinabi ninyo . Gusto niya talaga akong mabuntis. Sandali lang ito anak, ibibigay ko lang sa kanya ito. Sigaw muli ni Mommy. Mukhang natalo si Alejandro dahil binuksan niya ng pinto. Lumapit naman sa akin si Mommy at may inabot. Pregnancy test, iha. Napatakip ako sa bibig ko. Napatingin ako kay Alejandro. 3 piting binigay ni Mommy sa akin. Go, use them. Sabi ni Alejandro. Tumango naman ako bilang sagot at pumasok sa banyo. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa at agad kong binuksan ang mga ito at ginamit. First test, negative. Hanggang sa pangalawa at pangatlo, negative lahat. Nanlumo ko sa nakita kong resulta. Akala ko buntis na ako. Akala ko masasaya ng buhay namin mag-asawa dahil may magiging anak na kami. Pero wala pa pala. Naiyak na lang ako sa mga resulta. Paglabas ko ng banyo, nakita ko silang nakatitig lahat sa akin. Agad namang lumapit si Alejandro at hinawakan ng balikat ko. Ano yung result, love? Kabadong tanong niya sa akin. Pero imbis na sumagot ako, niyakap ko lang siya at umiyak hanggang sa napaupo ko sa sahig. Nakita kong pumasok si Mommy sa banyo para kunin ang mga pregnancy test at pinakita ito kay Alejandro. Matapos makita ni Alejandro ang mga resulta, sinenyasan niya muna lumabas si Mommy para kausapin ako. Katrina, please stop crying. Magkakababy din tayo. I'll make sure of it. The next time nagagamit ka ng pregnancy test, positive na ang lalabas. Tumango ako sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Now wife, we'll still have time to make a baby. How about today? Natawa na lamang ako sa sinabi niya. Tinanggal yung pagkakayakap ko at humarap sa kanya. I still love you, kahit na anong mangyari. I love you, Katrina. Sabi nito at hinalikan ako sa noo. Napaiyak lalo ako sa sinabi niyang yun. Hindi, I love you to Alejandro. Pahikbing sabi ko sa kanya, saka ako niyakap bago ako binuhat papuntang kama namin. Inihiga niya ako habang siya naman ay nasa tabi ko. Maliligo lang ako . After that, alam mo nang gagawin nating dalawa. Napangiti nila ako sa sinabi niya ni Alejandro. Hinalikan niya ako sa noo bago pumuntang banyo. Napapikit na lang ako dahil sa nangyari hanggang nakatulog na pala ako. Bala kong pumunta sa office ni Alejandro ngayon dahil tapos ang mga trabaho ko sa bahay. Pinayagan naman ako ni Alejandro na pumunta kaya nag-ayos na ako. Pinagluto ko rin siya ng pagkain para sa lunch. Matapos kong magbihis, kinuha ko yung inihanda kong pagkain sa kanya at lumabas ng bahay. Sinigurado ko munang nakalakang pinto at gate bago lumabas ng subdivision namin. Agad akong pumara ng taxi at may huminto naman agad sa harapan ko kaya pumasok na ako. Saan po kayo, ma'am? Tanong ni Kuya Driver. Sebastian Company po, kuya. Sagot ko at tumango naman siya saka pinaandar ng sasakyan. Pagkarating sa building, agad ako nagbayad sa taxi driver at lumabas ng sasakyan. Pumasok ako agad sa building pero hinarang ako ng guard. Ma'am, bawal po kayo dito. Bungad na't isinara ang pinto. Ay, kay Alejandro lang po ako pupunta, kuya. Ma'am, wala po kasing hinabilin si Sir Alejandro na papasukin po kayo. Kuya, asawa po ako ni Alejandro. Marami pong nagsasabi ng ganyan. Kaya pasensya na po talaga, ma'am. Trabaho lang po. Anong ginagawa mo dito, Mrs. Katrina? Napalingon ako sa nagsalita sa aking likuran. Ikaw yung assistant ni Alejandro, di ba? Sabi ko nang makilala ko siya. Madalas kasi siyang pumunta sa bahay noon. Yes po, ma'am, ako po.
Pasensya na po ma'am kung hindi ko agad kayo pinapasok ha. Nasunod lang po talaga ako sa utos ng boss eh. Nahihiya namang saad ng guard. Okay lang yun Kuya Guard, naiintindihan ko. Saad ko bago ako inaya ng assistant na sumabay na sa kanya papasok sa loob ng building. Ano pong ginagawa niyo dito, Miss Katrina? Tanong niya sa akin. Dinalhan ko ng pagkain si Alejandro. Saka ko pinakita sa kanya ng dala kong lunchbox. Mukhang maging good mood si boss niya na. Masaya niyang sabi. Hinatid ako ng assistant ni Alejandro sa mismong office niya. Pagkadating namin sa pinto ng office, ay iniwan niya na ako dahil may gagawin pa daw siya. Pumasok na lang daw ako sa loob. Pagbukas ko, bumungad sa akin si Alejandro nakaupo sa sofa at may kausap na babae. Pero dahil nakatalikod yung babae, hindi ko masyadong nakilala. Napansin naman ni Alejandro ang pagdating ko kaya tumayo siya. Love, sabi nito sa akin at pumunta sa pwesto ko saka humalik sa aking pisngi. Dinalahan kita ng pagkain. Sabi ko at pinakita ang lunchbox na dala ko. Ngumiti naman ito sa akin at nagpasalamat. Umupo ka muna sa swivel chair. Kakausapin ko lang ang client ko. Aniya at tumango naman ako bilang sagot. Long time no see, Katrina. Napahinto ako sa narinig ko, kaya unti-unti kong nilingon ang nagsalita. You know my wife, Miss Mari? Tanong ni Alejandro kay Mayris. Anong ginagawa niya rito sa opisina ng asawa ko? Wika ko sa aking sarili. Yeah, I know your wife. I know your traitor wife. Napayuo naman ako sa sinabing ni Maris. What do you mean, Miss Maris? Why don't you ask your lovely wife? Sabi nito sa katumingin sa akin. Bakit ganyan ka makapagsalita, Maris? Sa pagkakaalam ko, wala akong ginawang masama sa'yo. Sad ko sa dati kong kaibigan. Lumapit naman sa akin si Alejandro at hinawakan ng aking kamay. Umalis ka muna, Miss Maris. I'll think first about the proposal. Salamat. Sabi ni Alejandro at humarap sa akin. What does she mean about that? Nalilitong tanong ni Alejandro sa akin. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Umalis sa magad si Maris, kaya hinila ko si Alejandro papuntang sofa para kausapin siya. I'll tell you our story, Alejandro. Sabi ko't sinimulan ng pagkukwento. How come she told you that you're a traitor? Nakakunot ang kilay niya matapos kong ikwento sa kanyang lahat. Because she thinks na inagaw kita sa kanya. But I don't remember her being my girlfriend or fling. It's because she didn't tell you about her feelings. And since she was my friend, lagi niyang sinasabi sa akin mahal ka niya. Ikaw daw yung magiging future husband tapos sinira ko yung pangarap niya. Na sinabi ko sa kanyang kinasal tayo, Alejandro. Just ignore her, love. I'll refuse din her proposal. Huwag mo lang siyang pansinin. I nodded to what he just said. Hindi ba maapektuhan yung company mo kapag nirefuse mo yung proposal nila? No. She just want to have a collaboration to our company for the upcoming launching of their beauty products. Maybe she wants to involve my company so that the customers will be interested in their product and buy them. Hindi naman gagastos ang company ko sa my beauty products eh. But they need to pay me for using our company's name. Beauty products? That's strange. And why Alejandro's company? Marami namang company na mas powerful pa sa company ni Alejandro ah. Eh di perang ang usapan. Sayang yung perang ibabayad. Kaya kong kunin yung perang yon. Kahit hindi na ako makipag-collaboration sa kanila. Sa isang oras kaya kong makakuha ng milyon. I don't need their money, Christina. Pero love, that's okay, wife. Basta ang importante alam kong masaya ka. Saka na ito nagsimulang kumain ng mga niluto ko. Mga 7 PM na kaming umuwi ni Alejandro galing sa company. Matapos ko kasi siyang dalhan ng pagkain, nagstay na rin ako sa private room niya kung saan natulog lang ako at nililibang ang sarili ko doon sa room. Alejandro, gusto kong kumain sa McDo. Natakam kasi ako sa McDo bigla eh. Okay, daan tayo sa McDo at mag-takeout, love. At saka mag-movie marathon. Gusto kong panoorin ng Conjuring, Insidious, It. Lahat ng horror movies panoorin natin, Alejandro. Horror movies? Are you sure, Katrina? Yes,
Dali na love, mag-take out na tayo saka na tayo manood ng movie. Pagmamadali ko sa kanya. Natawa na lamang siya, saka kami pumunta sa McDo para mag-take out. Magtuloy-tuloy na kayang magandang samahan ng mag-asawa? At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat.